Nakangiting pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang mabilis na pag-aproba ng Senate Committee on Finance sa panukalang budget ng OVP para sa taong 2026 ngayong Lunes, Setyembre 29. Hindi na pinatagal pa ng mga senador ang pagtalakay sa OVP budget matapos magkasundo ang parihong mayorya at minorya na maraming natutulungan ang mga programa at proyekto ng tanggapan ng bise. Nabanggit din sa pagdinig ang suwestyon, pag-aralan ang pagbabalik ng 39 milyong ibinawas sa pondo ng OVP. Ito po mga kapartner, ang mga larawan na naipapakita ba dyan ng mga larawan ng pagdinig kanina. So mga kapartner, anong masasabi ninyo rito? Na mabilis po, no? Nakangiti nga po si Vice President Sara Duterte dahil mabilis na nagkaisa ito pong minorya at saka ito pong mayorya para po aprubahan kaagad ang itong budget ng OVP at may bonus pa mukhang pag-aaralan upang ibalik po ang ibinawas na 39 million, mga kapartner. Dapat lang. Alam niyo ikaw muna ka, PL. Oo. Dapat lang, partner. Dapat lang na ganun kabilis nilang ipasa o aprubahan ang budget ng OBP, partner, kasi ang tanggapan ng OBP, napakaraming natutulungan yan. Kumikilos talaga yan, nagtatrabaho ng maayos. Kitang-kita natin sa mga satellite offices na noon gumagana na, pero ngayon wala na kasi nga, no? Kasi nga tinanggalan nila ng pondo. Ano pa? Paano pa gagano? Paano pa makakatulong yung mga offices ng OBP kung wala ng pondo? O ngayon, partner, sana yung tinanggal na pondo na 39 million ibalik sa OBP para pakinabangan ng ating mga kababayan, kasi itong OBP lang, itong tanggapan lang ng OBP ang nakikita natin na isa sa mga merong pakinabang at nakakatulong talaga sa mga kababayan natin. Maraming ahensya ng gobyerno, partner. Maraming tanggapan. Malalaki pa ang pondo. Lalong-lalo na yung sa Pangulo. Lalong-lalo pa yung sa Speaker of the House na wala naman tayo nakikitang natutulungan. Ewan ko lang, baka partner, kung meron kayo nalalaman. Pero ako, ang OBP sa nalalapitan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na bang malapitan yung ating mga kababayan, kundi sa OBP lang, pero tinanggalan nila. Dapat lang yan. Ako, nagpapasalamat din ako sa ginawa nila sa tanggapan ng OBP at inaprobahan kaagad itong kanyang pondo. Ayun lang, mga partner. Partner Bisdak? Yung partner, ito na yung tinatawag na nagbalimbingan na. Nagbalimbingan na ang mga senador ngayon. At naramdaman na nila na papalapit na ang pagka-presidente ni Vice President Inday Sara Duterte. Normal ito, partner, yung nakikita ko. Ano na ba ngayon? 2025, di ba? Mag-i-eleksyon na kasi. Malakas kasi na rin si Vice President Inday Sara. Hindi na nila pwedeng gipitin dyan sa Senado. Kaya no choice sila. Kahit galit sila kay Vice President Inday Sara, wala na silang magagawa. Lalo na papalapit na ang eleksyon, 2028. Tingnan nyo po ha, tandaan nyo po yung mga senador, 12 po yang mawawala. Sa 2028, mga re-electionist po sila. Kung tututulan nila si Vice President Inday Sara at gigipitin nila itong budget ng Office of the Vice President, talagang malalaglag sila pagdating ng 2028. Balimbigan na to, partner. Hindi na to parang binigyan natin si Vice President Inday Sara ng budget agad, wala nang debate pa. Kasi nga pinapakita nila 'yun. Si Vice President Inday Sara ngayon ang makapangyarihang politiko. Malakas si Vice President Inday Sara. Kaya ang ginawa nila, wag na nating pahirapan pa. O sige, approve ka. O, wala mang kalaban si Inday Sara pagdating sa 2028. So nagpapasipsip na po sila ngayon. Kumbaga, gusto nilang magpakilala kay Vice President Inday Sara na, Inday, nandito kami, kakampi mo kami. Huwag kang mag-alala. Yung budget mo, approve agad. Basta pagdating sa 2028, i-endorse mo kami. Isama mo kami sa endorsement para magiging senador kami muli. Ganun lang yung partner.
So, Oo, kumbaga partner. mga partner, may sumisip-sip na kay Inday ngayon pa lang. Mm. Mm. Normal talaga ito mga kapartner ano sa mga ganitong panahon at mga galawan nila kasi kahit ano po ang ginawa sa mga Duterte lalo na dito kay Vice President Inday Sara Duterte, nagsama-sama na sila dati diyan upang pabagsakin pero hindi talaga nila napabagsak. Ang patunay po Mhm. natin diyan, ito pong mismong kapatid ng Pangulong Marcos Jr., ito mismong si Senator Amy ay kung talagang tiwala siya na maganda ang reputasyon ng kanyang kapatid, di sana hindi na siya lumapit kay Vice President Inday Sara Duterte. At itong si Camille Villar, kung naniniwala siya na walang kwenta na or hindi na talaga popular, wala nang boto ang mga Duterte, bakit pa siya lumapit sa mga Duterte? Maliwanag po sa sikat ng araw mga kababayan na ito pong lahat ng galawan po ngayon ng ating mga senador ay maliwanag po, nagpe-prepare na sa kanilang karer papunta po sa 2028 senatorial or presidential election. Ngayon, punta naman tayo dito sa budget, kakatiting nga lang ito eh. So, kumpara doon sa mga ninakaw, kumpara doon sa mga naibubulgar ngayon na bilyon-bilyon, yung isa nga lang, ilan ba? 33 billion, kaya ano pa lang? Ilan ba kayo saldi ko? Di ba? Yung pa lang eh, yun nga ninakaw, yun nga hindi natin alam kung nasaan na napunta. Nakikita na lang natin, may mga asset sila, air asset, lahat na lang ng mga karangyaan nasa kanila, pati kanilang mga anak, ang sasarap ng mga buhay nila, di ba? Ngayon, ang problema dito, kasi yung iba, umiipal-ipal, pero mabuti na lang, no? Ay nakapag-isip-isip na sila dahil nalalapit na talaga ang panahon ng pagbabalik ng mga Duterte at hindi na nila ito kayang pigilan. Kaya siguro, give in na tayo dahil alam na natin. Katunayan din yan mga partner, ibabalik pa nga yung pinag-aaralan pa nila ngayon, ibalik yung 29 na tinapyas. Pero inyo, kakapiranggot na nga, tinapyasan pa. So talagang maliwanag ito mga partner na mayroon po talagang patutunguhan ito pong pagsasakripisyo ni Vice President Inday Sara Duterte, mga partner.